Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan naman natin ang mga may init na issue sa lipunan. Ako po, grabe ho itong nangyayari ho dito sa dito sa issue ni Vico Sotto sa mga media. Nako, alam mo, Vico Sotto, matagal na po sinasabi ni Mocha Uson yan. Sa katunayan, may post nga si Mocha Uson dati dyan yung mga prostitute. At yan ang kinagalit ng mga bayarang media. Alam naman natin yan Nagalit sila noon kay Mocha kasi tinawag ni Mocha ang prostitute. Tapos ang ginawa nila, kaysa sinabi nila, bakit yung sinasabi yan? Isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi yung prostitute na yan. Tapos eventually, unti-unting lumalabas na totoo talaga na napakaraming prostitute, di ba, sa ating bayan. At eto na nga, isa nga hong banat ni Vico Sotto ngayon ay talagang ayoko na lang pero sinabi 10 million daw. Grabe naman bayaran yan. No wonder pagkasikat ka talaga. Nako. Pero alam nyo mga kababayan, meron akong alam. Hindi lang po media. Nako po, marami kahit mga vlogger ngayon, bayaran na rin talaga. Kaya nakakatakot talaga mga kababayan. Iba ho ang level na mga nagbabayad ngayon sa sa mga pati vlogger basta lang kaya nga alam mo ko nung isang araw actually nung mga natutulog ho ako, bigla akong napapanood yung mga tanso vlogger. Hindi ko magets bakit ko kaya napapanood tong mga animal na to. 'Di ba out of nowhere lumalabas sa feed ko. Tapos may mga nakikita tayo sponsored. Sabi ko, hayop to mga vlogger ngayon Itong mga anti-Duterte vlogger, sponsored ang kanilang mga post. Tapos nung habang akin pong itong chinecheck, napagtanto ko, sabi ko, bakit ang tatangan nila, yung mga argumento nila pang bata, pang prep, as in, ang pangit talaga. Sabi ko, ganito na ba yung yung vlogging ngayon? Iniisip ko naman yung mga Duterte vloggers naman iilan lang naman yung doon na medyo sablay. Alam na natin kung sino yung mga sablay na yun, yung mahilig sa chismisan. Pero yung mga talagang lehitimong Duterte vlogger, ang tatalino ng kanilang mga argumento. Yung mga lehitimo di ba ho? Pero hindi ho yun ang puntirya natin dito. Pero sinasabi ko lamang po, yung talaga mga lehitimong Duterte vlogger, matatalino. Pero yung mga tanso vlogger, naku po, pambihira. Sakit sa bangs. Hindi ako nagbibiro. Ang sakit sa bangs, para bagang wala ba kayong alam? Bobo ba talaga kayo? Kasi ang ginagawa nila, nagko-comment lang sila, bumabanat lang sila ng bumabanat, binabash lang nila yung mga Duterte vloggers. Kung hindi man Duterte vlogger sa binabanata nila, yung mga followers. So sabi ko, bakit ganun ang vlogging ninyo? I mean, sana kung mambabash kayo, i-bash ninyo yung supposedly mga government official na sumasablay, yung mga quote-unquote kumakampi sa mga Duterte, di sana magbibigay kayo ng magandang argumento laban sa kanila kung kayo ay pro-Marcos. Pero hindi. Ang pinupuntirya ninyo, yung mga vlogger. Sabi ko, bakit kaya yung mga vlogger yan? Kaya ang inutos sa kanila ng kanilang mga amo, yung mga vlogger ang puntiryahin? Tapos nung aking pong pinanunood, sabi ko, wala. It's either aanuhin nila sa itsura, aanuhin nila sa pagkain, ganun ho yung kanilang estilo ng pagbablog. Sabi ko, napakabobo naman itong mga tanso vlogger na ito. Di ba? Ang tanong ko nga doon, sadya na ba talagang bobo kayo? At puro ang pinipuntirya lang ninyo yung mga Duterte vloggers? O sadyang wala lang talaga kayong mai-content kay Marcos? Kasi si Marcos talagang, asa na ba siya? Ano ginagawa niya? Ganun Alam mo, noong unang taon ni Marcos, yung hindi pa umaamin yung iba na nabudol sila, pag tinanong mo yung mga tao, ang sagot nila bakit parang hindi mahagilap si Marcos? Pero Marcos loyalist pa rin sila nun
Parang hindi siya maano. Ano ba ginagawa niya? Hindi namin maramdaman, di katulad kay Tatay Digong. Nararamdaman namin yung programang ginawa ni Tatay Digong, yung mga kanyang mga binago o inayos, di ba? Sa loob-loob ko nun, antayin nyo. Darating din yung panahon, talagang aalis na kayo dyan. Sa kampo ng mga, ewan ko, sabi nga ni pangalan nito, si Tori, mga pangit. Kampo ng mga pangit. Titingnan ninyo bakit ganun? Walang ginagawa. Kaya naman din, kung hanggang ngayon, kung titignan ninyo yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger, kung titingnan ninyo, wala talaga silang makontent. Magko-content lang sila yung awayan ng mga Duterte vloggers. Yan lang yung kaya nilang i-content. Yung parinigan ng mga ibang vlogger. Yan lang yung kaya nilang i-content. Kasi nga, yung kanilang understanding about government, about politics, about process ng mga ginagawang hearing o di kaya mga batas na ginagawa, hindi kayang matarok ng kanilang pag-iisip. Mga bobo talaga. Hindi, totoo. Kasi paano ka ba naman magdi-discuss kung yung isip mo talagang limited, di ba? Mahirap mag-discuss na limited ang isip mo. Napakahirap nun. Ganyan po kasi yung mga loyalista na, bakit ko ba nakikikwento ho ito? Kasi ito may relasyon din dun sa bayaran. Kung yung mga tanso vlogger, bayaran lang yan, kaya ganyan yan, meron din yung mga iba pang bayaran. Ano po yun? Yung mga media, di umano na bayaran na sinasabi ni Vico Sotto. Panoorin mo natin tong news na ito. Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang batikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Sotto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics. Bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria Tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Sotto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Sotto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Sotto na hindi exact. Malinaw po ito Talagang sinabi niya. Hindi ba alam ng mga media na yon o mga journalist na yon na yung motibo ng isang tao at magbibigay ng 10 milyon para lang ma-interview? May punto siya doon, di ba? I mean, sinong gunggong ang magpapa-interview, bibigyan ka ng 10 milyon? Kung walang ibang motibo yun. Tama, mali. Di ba? Bakit ka magpapa-interview na tapos aabutan mo ng 10 milyon? Wala lang. Gusto ko lang ma-interview kaya bibigyan ko siya ng 10 milyon. Pambihirang buhay, Gago! Ang lupit, no? Assuming that Vico Sotto has evidence na meron talagang 10 milyon. Halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Sotto, maaring walang ginawang iligal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broad. Yan ang palusot kasi. Kung ang mga congressman may mga palusot,
etong mga lintik na mga media. Again, hindi ko sinasabi si Julius Babaw o si Corina Sanchez. Wala akong ebidensya. Si Vico Sotto ang nagparinig, hindi po ako. Ang sinasabi ko lang, meron talagang mga bayaran na mga media. Ngayon, kung ganito ang magiging sistema na mantakin mo, 10 million, 'di ba? Tapos sasabihin mo na hindi naman ito for politics, this is just for lifestyle, entertainment, 'di ba? Or anything else, not politics. Iyan ho yung palusot. 'Di ba? Alam na kung yung mga congressman nga hilig magpalusot eh. Ito pa kayang mga magagaling pagdating sa komunikasyon, 'di ba? Marunong din yung magpalusot huya mga yan. Di ba? Ito nga sinasabi na lifestyle daw, di umano. Cast journalists o news personalities. Kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Sotto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Sotto. Sa liham kay Sotto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Sino sumagot? Yung producer. Okay. But I mean, again, I'm not saying may binayad kay Corina Sanchez ha. Hindi ko sinasabi yan. Pero ang sumagot yung producer. Maaring wala kayong alam. Pwede kaya na wala lang kayong alam? Pero yung mismong artist ninyo may alam? O merong hindi natin alam. Kaya nga dapat ang sumagot nito si Corina Sanchez. Di ba ho? Again, atin lamang po itong pinag-iisipan kung ito ba ay possible or hindi. Pero ang punto kasi dito, maaring wala kayong alam. Pero yung artist o yung inyong host, hindi natin alam kung meron ba talagang siya, natanggap o wala. Di ba ho? Maaari po bang ganun? Yun ang ituloy natin. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Nako, tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi. Pinag-uusapan sila? Hindi pa naman sila. Wala nga may kakilala sa kanila eh. Para pag-usapan mo, wala. Nakilala lang naman sila nung kumandidato na sila bilang mayor at nakilala sila dahil sa interview nyo. At ineri umano ng walang dagdag medyo yung palusot, medyo hindi benta. Sorry o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Sotto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para daw ma-inspire. Okay. Hindi, it's very inspiring ha. In fairness, panoorin niyo yan. Kasi bumili ng sasakyan dahil may payong. Very inspiring, di ba? Bibili ko ng sasakyan bukas dahil sa payong. Hindi kasi alam mo maganda yung payong ng BMW eh. Bili ako ng BMW bukas din. Inspiring yun eh. Isa pang inspiring dyan mga kababayan. Ako, magiging contractor na lang ako. Papasok ako sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Yun ba yung inspiring?
Hindi, ako ay nagtatanong lang ha. Ako ay nagtatanong lang kasi hindi naman po ako nagsabi na ito po ay may mga proyekto sa gobyerno. Si Marcos mismo, so ibig bang sabihin nun, that is inspiring? Ay, pambihira ka, Julius Babaw, oo. Para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel na tampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamahayag. Yan yung walang kwentang kausap. Oo. Naalala nyo? Yan yung bawal ka magbigay ng opinion mo. Kailangan tawag doon, magre-research ka pa. Walang kwenta yan, kausap. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain product. Pero mga kababayan, sa simple sabi nila makakaliwa daw ito, sabi nila. I can be a product endorser so, 1 alam minute na. and the next minute I will be a journalist. Dagdag ni Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Ayan ha. So, ito po yung hirit ni Vico Sotto. Alam mo, nakakabilib din ito si Vico Sotto in perlalu ha. Hindi in perlalu, in fairness mga kababayan, nakakabilib kasi yan ang isang bagay na dahilan kung bakit pinag-initan si Mocha doon ng mga media. Yung mula nung sinabi niyang bayaran ng mga media, prostitute ang media, kaliwat kanan na ang bira ng media sa kanya. Kesyo nagpapakalat ng fake news, kesyo ganito, kesyo tumatanggap pa sumasahod ng ganito kalaki, kesyo ganire, kesyo ganon. Yan marami silang hirit nun kay Mocha dahil sa binigay ng sinabi ni Mocha na prostitute sa mga animal na yan. Tapos, eto ginawa ni Vico. Kaya Vico, medyo mag-ready-ready ka na ha, kasi alam mo naman ng mga media pag pag nagkuntsabahan yan, naku po. Kakaiba ho yan magkuntsabahan. Kaya ingat-ingat ka kasi pag-iinitan ka talaga. Kaya naku po, kaya medyo ingat-ingat ka. Hindi ako, Vico, nahanga ako dun sa katapangan mo na binulgar mo yung ganyan. Ang problema lang dyan, tila nagpaparinig ho yung kampo nito ni Corina Sanchez nakakasuhan ng libel. Hindi naman po ligtas si Vico sa libel. So, tingnan natin kung makakasuhan siya, kung handa ba niyang harapin yun. At kasi pagka kinasuhan ka, libel, papatunayan mo ngayon kung may ebidensya ka. At pag nalaman natin yan, hindi kasi, hindi natin alam. Baka naman may ebidensya si Vico Sotto, di ba? Baka naman may ebidensya siya na talaga namang tumanggap. Although, again, wala pong masama doon ha. Sinasabi ni, mali yung word na walang masama. Walang illegal doon. Morally, maaring masama yan. Ako, sa tingin ko, masama yan. Especially pag kung kaya nga ang palusot nila lifestyle Kasi naturalmente lang naman yung magi-sponsor ka to promote something, promotional of your company. Walang problema doon. O lifestyle to promote yourself. Kasi eto nga anong pinopromote ni Vizcaya doon sa interview? Nagpo-promote ba siya ng kumpanya niya? Usually kasi kung lifestyle yan, dapat nagpo-promote ng company. Nagpo-promote ng product. May pinapromote bang product si Vizcaya at that time? I don't know kung pinromote niya ba yung, hindi ko napanood yan Pinomote niya ba yung payo? O baka naman pinromote niya yung mga sasakyan niya? Hindi ko talaga alam. Kanya ba yung sasakyan na yun? Kumpanya ba yun? Yan yung sinasabi natin. Yan yung lifestyle. Pero, sabi nga, after niyang interview na yan, biglang tumakbo ng mayor. So, ibig sabihin,
medyo, sorry Julius Babaw, sabit yung sinasabi mong promotion yan yan ay lifestyle reporting. Medyo sablay yun. That's not lifestyle. Kasi biglang kumandidato. So, ibig sabihin, politika ho, di ba? Ibig sabihin, merong kinaugnayan pagdating sa bayan. Yan yung medyo sablay para sa akin. Para sa akin po medyo sablay po yung ganong klaseng pangyayari. Di ba? Yung magpo-promote ka ng ganyan. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Kahit legally, wala pong pananagutan. Si Corina o di kaya si Julius Babaw, legally, wala pong pananagutan yon. Ulitin natin. Pero, pagdating sa morally, it's just like, if this is true, eto pa alleged lang po ni Vico. If this is true, for me, it is wrong. It's like selling your country para sa akin. Parang nagpabayad ka to promote someone na you do not know. To promote someone na tatakbo at hindi mo alam kung mangungurap o hindi mangungurap. Unless you're really convinced that person is really going to do his job. Ngayon, bigla ka niregaluhan, perks mo na lang yun, bonus mo na lang yun, di ba? Dahil maganda yung pagkagawa mo. O kaya naman siya nagbayad ng production. Pero kung dahil lang ikaw binigyan, tinanggap mo dahil para lang ma-promote, nako, delicate yan, hindi maganda yan. Kailangan siguraduhin mo. Hindi kasi, eto bakit ba naungkat ito? Remember, the context of this ay yung pinangalanan ni Marcos na marami daw na natanggap na proyekto yung babae na yon, at yung mga proyekto na yon tila masyado o overpriced. Doon sasabit ngayon yung babae kung sakasakaling mapatunayan ng gobyerno natin. Remember, it was Marcos na sabi ko nga di ko magets bakit ang daldal ni Marcos in naming the contractor. Yeah? Ano to, pinapangalanan mo para masira sila? O pinapangalanan mo para kasuhan sila kasi may problema? Magkaiba yun di ba? Kasi maaaring pangalanan mo lang para masira lang sila. Kasi alam mo, uso ngayon yan sa gobyerno. Maraming mga politiko ngayon na hinuli, sinira ang reputasyon dahil kakompetensya sa negosyo ng mga opisyal sa gobyerno. Nakakita na natin yan, di ba? Yung kay Tebes, kakompetensya sa gobyerno, tinalo. Kakompetensya naman sa pagsuporta, si Pastor Kibuloy, tinalo rin, binanatan din. Yan ang hilig ng gobyerno ngayon. At marami pa pong mga political persecution na nagaganap sa ating bayan. It is because may negosyo. Halimbawa na lang din yung Pogo. Pinersecute yung Pogo. Akala mo mga seryoso. Yung mga tao niwala naman, mamasama yung Pogo, talaga maraming crime na nakukumit yan. Ako, against ako sa Pogo gusto ko mawala yun. Pumayag lang ako nung panahon ng pandemya because ang mga naglalaro lang nun, mga inchik po, hayaan mo sila maubos ang pera nila. Pero mula nung pagkatapusan ng pandemya, ang naging biktima na itong mga Pilipino. Ayoko na po ng ganyan, di ba? At yun na nga, sumama ang imahe ng Pogo. Tapos, nung tinanggal na yung Pogo, lumago naman yung Pigo, yung sa Pilipinas, di ba? Internal gaming yun sa Pilipinas naman. Ibig sabihin, tinanggal lang yung kakompetensya ng mga inchik para yung mga mambabatas natin o kaya mga government official natin na may negosyo ng gambling ay mamayagpag. That's what happened. Diba? Dahil sa persecution na ginawa nila. Ngayon, ito yung hindi ko magets Bakit pinapangalanan ni Marcos yung mga kontraktor? Yan ba ay pinapangalanan niya kasi wala siyang pakinabang dun sa mga yon?
O pinapangalanan niya yon dahil talagang galit siya at ididemanda niya kasi walang naidulot na maganda. O, ano sa tingin ninyo? O, hindi ako nagtatanong lang ako sa inyo kasi nakakatakot talaga ngayon Nakakatakot sa Pilipinas. Pagka ikaw nakalaban mo yung negosyo ng kalaban, delicates ka talaga. O. Kaya nga, eto mga kababayan, pagdating mo dito sa kay hirit ni Vico Sotto, napakaganda ho. Sabi ko nga sa inyo, 2 klase lang ng politiko sa Pilipinas 2 klase lang ng politiko ngayon. Pero syempre may umuusbong na yung pangatlo. Yung 2 klase ng politiko na yun ay yung 1, nangungurap, sila mismo yung nagnanakaw. O number 2, alam nilang may nakawan pero hindi sila umiimik. Totoo, di ba? Pero at least ngayon, may umuusbong na yung pangatlo. Ano yung pangatlo na yun? Yung po yung nagsasalita na. Ibig sabihin talagang umiimik na at sinasabi nilang ayaw na namin ito. Hindi tama ito. O, kaya nga di ba nag-warning, parang hindi naman warning yung sinabi ni Vico para sinasabi lang niya na hindi nyo ba alam kung bakit magbibigay ng 10 milyon yan? Di ba? Hindi nyo ba alam? Natatakbo yan, kaya yan nagbigay ng 1 milyon. Alam mo, matindi yun Malupit talaga yung ganung klaseng banat ni Vico Sotto. Sabi ko nga, nakakatawa itong batang to. Sana hindi kainin ng sistema ito in the future. Meron tong future No, halimbawa, after ni VP Sara Duterte, pwedeng si Yorme, di ba? Tapos after nito ni Yorme, 6 na taon, pwedeng hindi ako kasi huwag niyo isipin, kasi alam mo meron tayong problema pagdating sa pananaw natin sa presidente. Ako nakita ko na to nung panahon na tumatakbo si Yorme. Bata pa yan. Bata pa yan. Bakit ba? Required hindi ako nagtatanong required bang matanda ang presidente? Kasi as far as I know, when, ewan ko pagkaalala ko noon, bata pa naman si Lee Kuan Yew noon hanggang tumanda na. Di ba? I mean, hindi po ba dapat ang ating binobotong presidente, yung bata-bata para yung utak fresh pa? Di ba? Nagkataon lang na may magaling tayong matandang presidente na si Pangulong Duterte, pero halimbawa si VP Sara Duterte, baka yan ang dalihin sa kanya in the future. Sabi na, bata pa yan. Ngayon dapat iba pa. Hindi, alam mo, mukha lang bata si VP Sara Duterte. Kasi press hindi nag-a-addict di ba? Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Torre, pag-addict, pangit. Kinonfirm niya. Meron siyang kinonfirm. Hindi ko lang alam, pero sino kaya yung kinonfirm niya? Di ba kaya nga matindi. Hindi, alam nyo, speaking of Torre ako, eto, panoorin nyo ito. Ako, may naaamoy ako dito. Sabi ko nga, sige lang, go lang. Sabi niya, kasi alam mo, sabi nila, di ba, pag ang tao daw nagko-commit ng mistake, wag mong pigilan. Hayaan mo siya mag-commit ng mistake. Panoorin natin. May ilang personalidad na umeepal sa PNP. Sinabi yan mismo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre sa gitna ng hinaharap na kontrobersya ng police force. Kaugnay ito sa umano'y turf war sa pagitan ni Torre at Napolcom na pinamumunuan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Unang nilabas sa Billionaire News Channel ang issue ng pagharang ng Napolcom sa balasahan na ipinatupad ni Torre sa kanilang hanay. Ayon sa police chief, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa PNP. Pero handa umano ang top cop na makipag-usap sa mga hindi niya pinangalanang tanggapan o individual. Sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Secretary Remulla hinggil sa issue. Nako, ayan na nga. So, ayan na nga po yung sinasabi ni Torre na meron daw umeepal. Ay, grabe ka. Kasi, bigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Merong mga inilagay sa posisyon. Siyempre, nung naging PNP chief siya, may nilagay siya sa mga pwesto.
Na ito gusto ko ito. Alam mo naman si Torre, feeling hari yan eh. Oh. May pagkapareho sila ni Romualdez na feelingero na sila ang presidente. Oh. So nilagay niya sa pwesto ito mga ito, di ba? And hindi nagustuhan ng Napolcom. At ang pinuno ng Napolcom ay si Remulla. Naku, isa pang matigas din yan, si Remulla. Feeling din niya kanya ang Cavite. Hindi, tapos feeling din niya na siyempre, yung kapatid niya nasa DOJ. At the same time, feeling din niya malapit talaga siya sa presidente. So, pare-pareho silang feeling mga magagaling. O, di ba? O, di banggaan sila ngayon. Sino ang kakampihan ng presidente? Alam mo? Ito yung isang bagay na sinasabi ko nga sa sarili ko eh. No wonder. Tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we have a weak president. Kasi ito ang isang napakalupit na halimbawa na ang pinuno mo weak. Nag-aaway-away nga sa baba. Ang tunay na leader na strong, pag nagsalita yan, enough. Tama na yan. Diba? Pag tatay, nag-aaway yung mga anak. Pagka yung tatay mahina, medyo mahinang nilalang, pag nagsalita yan, hindi pinapansin ng mga anak. Pero pag yung tatay, pag sinabing tama na yan, kahit anong tapang ng mga anak. Hindi, naalala ko noon kami ng kapatid ko, kita mo parehong lalaki, parehong all boys school lumaki, mga matatapang, may mga fraternity, di ba? Pero pag nandyan na ang tatay namin at dumating na siya, kahit ano yung away namin ni Utol, kahit nag-iita ka na kami, pag dumating ang tatay ko, wala na. Parang na kaming kasi matigas ang tatay ko pag sinabing tigil yan. Wala na, tigil na. Load ka sa buto. Sa buto. Sa munggo. Gago! Wala ka. As in, kahit anong tapang mo, wala na. Wala na yun. Talagang, kasi nga, strong ang tatay. Diba? Ganon din pagdating sa gobyerno. Pag strong ang presidente, walang mag-aaway ng mga tao sa baba. Kita mo si Duterte, di ba? Si Duterte strong, napaka-strong. May nakita kayo nag-aaway ng mga sekretary? May nag-aaway sa baba? Wala. Pag sinabi niyang ito ang gawin nyo, wala na. Tapos tahimik na. Finish na, ika nga. Finish na. Yun ang problema eh. Talagang mahina ang presidente natin. Yun ang katotohanan. Pag balik-baliktarin mo man ang usapan na to, kasi sabi nila, tradisyon, talagang Napolcom ang mga recommendation. Kasi may dynamics yan eh. Respetuhan, ika nga. Ang final say nasa PNP chief. Pero nire-respeto niyan ang opinion ng Napolcom. At may opinion din ng Napolcom na sinasabi niyang nasa akin ang kapangyarihan, kung sino ilalagay sa pwesto. May kanya-kanya silang opinion. Pero hindi nagiging issue yan kasi nga naggagalangan. At isa pa, takot siya. Una-una, ilalapit siya sa presidente. Mr. President, ito ilalagay natin. Pag may approval na niyan, at tahimik na yung isang partido. Sabihin yung isang part. So, tahimik na yan kasi, sandali, sabi ng presidente, ilagay ko daw ito eh. Ito na. So, huwag na kayo magreklamo. Ngayon, parang nagkakanya-kanya. Gusto ko to. Gusto ko to. Bakit? Ako ang masusunod. Ako ang nakahuli kay Duterte. So, sila yung masusunod dyan. Wala nang masasabi na ang problema ngayon talaga, walang hindi kaya eh. Di ba? Hindi kaya. Ay, no, wait lang. Yun, di ba? So mga kababayan, sana po yung susunod.
Ito sabi ko nga ano kaya mangyayari dito sa awayan nila? Kasi medyo pataasan sila ng ihi, pataasan ng ego. Parang mga vlogger din di ba? Ganyan yung mga vlogger, pataasan ng ihi yung mga animal. Ay, totoo naman Gago! Sino ang nauna? Gago! Sino ang malapit sa mga Duterte? Gago! Di kayo na ang anak ng Diyos. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, alam mo. Hindi, eto that's what you call human nature. That's human nature Tandaan ninyo kahit nung panahon na ang ating Panginoong Yesus ay nasa lupa, kahit yung mga disipulo niya, na ang ganda-ganda na tinuturo ng Panginoong Yesus about serving the people, being humble, being the first and the last, they would even ask, sinong uupo sa tabi mo? Ako ba? Kasi ako yung beloved, si John Beloved. Ako ba? May ganun I mean, hindi ko sinasabing makasalanan sila ha. Ang sinasabi lang natin, it's a human nature. Di ba? Iyan po ang totoo. Human nature po yan. Kaya nga ito, sabi ko, nagpapaatasa ng ihi itong dalawang to si Remulla at saka si Torre. Sino sa atin ang mas may kapangyarihan? Sino sa atin ang susunod ng presidente? Mantakin mo sino na susunod sa presidente. Dapat ang presidente nasusunod. Ngayon hindi kanino susunod si presidente? Sa akin o sa iyo? Mahinang nila lang kasi. Tama talaga si Duterte. Disaster itong nangyari sa bayan natin because of this weak president. Diba? This is a disaster nangyari sa atin. Kawawa naman ang bayan natin, mga kababayan. Sana naman wag na maulit to. Pambira kasi kayo, nagpabudol kayo. Panat ba naninisi ka pa naninisi ka pa Anyway, alam mo, may nakikita-kita ako, lumilipad-lipad na hindi ko mahuli-huli ang animal na lamok na yan. Mahuli din natin yan bago tayo umuwi. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita uli tayo sa susunod na video. Abang-abangan nyo po. Sana subscribe po kayo ha. At kung pwede, ayan nga, sabi nga, ko. Pero mas malupit kung maging member ka ng channel na ito ha. Salamat po thank you very much sa inyong mga suporta at sa mga kababayan nating namimit ko dito sa Europa. Maraming salamat po sa inyo. God The next performance will start momentarily.